Nang nasa daan na, iniisip ni Basilio kung ano ang magagawa niya hanggang sa sumapit ang kalagim-lagim na sandali. Nasa alas 7 pa lamang at bakasyon pa ng mga estudyante kaya wala sila sa bayan. Ang kaibigan ni Basilio na si Isagani ay nawawala at walang nakakaalam kung nasaan siya. Sinabi sa kanya na may malaking sakuna na mangyayari sa loob ng 2 oras. Sa kabila ng kanyang gutom at pagiging mahirap, nakaramdam si Basilio ng isang mabangis na kasiyahan sa pag-iisip na magiging nakakatakot siya sa gabing iyon. Kahit na dating estudyante at alipin lamang, inaasahan niya na makikita siya ng iba bilang isang nakakatakot at nakagigimbal na tao. Iniisip niya ang sarili na nakatayo sa ibabaw ng bunto ng mga bangkay. Nagpapatupad ng kanyang mga batas sa mga taong dumaraan sa harap niya habang sakay ng mga magagarang sasakyan. Humalakhak siya at kinapa ang kanyang revolver na may mga bala sa mulsa. Pagkatapos, nagkaroon si Basilio ng isang hinala. Sa hapong iyon, matapos siyang makalabas ng bilangguan, nagpunta siya sa dating bahay ni Kapitan Tiago upang hanapin ang ilang kagamitan. Ngunit natagpuan niya ang bahay na iba na ang anyo at nakaayos para sa isang piging. Napagtanto niya na ang paghahanda ay para sa kasal ni Juanito Pelaez. Nakita ni Basilio ang mahabang hanay ng mga karwahe na puno ng maingay na senyor at senyora. Sa loob ng mga karwahe, may mga malalaking kumpol ng bulaklak na inakala niyang nakita. Ang mga karwahe ay patungo sa Calle del Rosario at kinailangang huminto dahil sa mga sasakyang galing sa Puente de España. Sa isa sa mga karwahe, nakita niya si Juanito Pelaez na kasama ang isang babaeng puti na nakatalukbong sa transparenteng belo. Nakilala niya ang babae, si Paulita Gomez. Naisip ni Basilio na kung hindi siya nakabilanggo, malamang kasal na siya o may asawa na. Baka nakapagtapos na siya ng medisina at namuhay bilang isang doktor sa isang sulok ng kanyang lalawigan. Dumating sa kanyang isip ang larawan ni Huli na may mga pasa dahil sa pagkakalagpak. Sinindihan ng madidilim na alaalang iyon ang kanyang mga mata at muling hinawakan ang kanyang revolver. Ngunit napagtanto niyang hindi pa dumating ang nakakatakot na sandali. Nakamit ni Don Timoteo Pelaez ang malaking tagumpay sa kanyang buhay. Ikinasal ang kanyang anak sa mayamang heredera ng mga Gomez. Salamat sa perang ipinautang sa kanya ni Simon. Nabili niya ng murang halaga ang malaking bahay at naghandog siya ng isang malaking piging. Makakasama niya ang mga pinakamahahalagang personalidad ng Maynila na magpupuri sa kanya at magbibigay ng kanilang kasikatan. Simula ng umaga, pumasok sa kanyang puso ang isang malabo at nakakalitong parirala na nabasa niya sa pangungumunyon. Dumating na ang oras ng kasiyahan. Malapit na ang sandali ng kaligayahan. Matutupad na sa iyo ang kahanga-hangang mga salita ni Simon. Buhay ako, pero hindi ako, kundi ang Kapitan General ang nabubuhay sa akin. At iba pa. Ang Kapitan General, ninong ng kanyang anak, bagamat hindi siya nakadalos sa kasal. Si Don Custodio ang nagre-representa sa kanya.
Darating siya sa hapunan at pagdadala ng isang regalo para sa mga ikinasal. Isang lampara na higit pa sa kay Aladdin. Sa lihim, si Simon ang nagbigay ng lampara. Tanong ni Don Timoteo, ano pa ang kanyang hahanapin mo? Sa tagumpay na ito, wala nang hihigit pang maibabalik ang buhay. Juanito Pelaez at Paulita Gomez Pelaez.